Ayan, good morning. Good morning mga idol. Welcome pong muli sa ating channel. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Boyet, ay muling bumabati ng isang magandang umaga. Gano'n mga idol, saan man kayong panig ng ating bansa naroroon, ay muli ko kayong binabati ng isang magandang umaga. At syempre, tulad pa rin ng dati, shoutout muna sa ating mga subscriber dyan, sa ating mga viewer, gayon din sa ating mga follower. Syempre mga idol, muli nyo ako samahan sa maikling sandali ng ating kwentuhan na may kaugnayan sa larangan ng serbisyo publiko. Gano'n mga idol, ang paksa ng ating tatalakayin may kaugnayan nito sa ating mga senior. Alam nyo mga idol, kanina nakausap ko ang ating mga senior, ang ilang mga senior dito, at nabanggit nila sa aming usapan habang kami nagkukwentuhan, at naparamdaman ko na tila meron silang pagdaramdam dahil parang ayon sa kanilang mga sinasabi ay tila yata hindi sila nire-recognize dito sa aming barangay. At ayon pa sa pangalawang pangulo ng senyor, ang kanilang mga programa hindi nila maipatupad dahil nga, kumbaga, bagamat nakapanumpano sila ay parang baliwala daw yata ang sistema ng kanilang pagiging pinuno ng kanilang organisasyon sa mga senyor. Pero ayon sa kanya, baka sa January ay talagang ipatutupad na nila ang kanilang mga programa. Pero mga idol, ang sabi ko, ang advice ko sa kanila, dahil kasi kayo bilang mga senior, ang inyong organisasyon ay yung tinatawag na NGO. At ang mga NGO walang pakialam ang ating pamahalaan. Maliban na lang kung labag sa batas ang inyong mga naging proyekto at makakasira sa isang barangay. Pero kung mapapakinabangan naman ng kapwa nyo senior ang inyong proyekto at makakatulong sa barangay na nakakasakop sa inyo, wala kayong dapat problemahin at hindi kayo dapat pakialaman ng mga kinaukulan nitong ating pamahalaan. Bagkus, kayo ay tutulungan pa sa sistema ng inyong proyekto. Ang tungkulin ng ating pamahalaan sa mga kagaya ninyong mga NGO ay tulungan kayong may patupad ang inyong mga proyekto sa abot din ng kanilang makakaya. Basta hindi lang ito nakalalabag sa batas. Dahil sa totoo lang, ang proyekto ng mga senior at medyo maganda ang proyektong ito, hindi lang mga senior ang makikinabang, di ba? Tama? Ganon mga idol. Kaya ang nabanggit ko ituloy nyo lang ang inyong mga programa para mapakinabangan na. At ang sabi nga nung isa sa mga senior na nakaharap natin, talagang sa papasok na taon ipatutupad na nila ito. Kilalanin man daw sila at hindi ng kanilang barangay captain, ipatutupad na nila. At yun nga, ayon sa kanila, parang hindi raw sila kinikilala ng barangay captain dito sa aming lugar. Pero siyempre, kahit hindi ka kinikilala ng barangay captain, kung kayo may sariling organisasyon, hindi naman niya kayo dapat pakialaman, di ba? Tama? Bagkus, kung makakatulong ang inyong proyekto sa barangay, tutulungan pa niya kayo na maipatupad ito, di ba? Tama? Well, sandali lang. Yan mga idol, tuloy natin ang ating kwentuhan. Yun nga, ang advice ko sa kanila,
Kung ano man ang inyong mga proyekto na nais nyo ipatupad, lalo't makakatulong ito, hindi lang sa inyong mga kapwa senior, kundi maging sa ating barangay, gawin nyo. At pag nakita naman siguro ng ating barangay captain na maganda ang inyong proyekto at talagang mapapakinabangan at makakatulong sa ating barangay, maring suportahan na rin nila kayo. Di ba? Tama? Kaya nga, ang advice ko nga, tuloy nyo lang. Ayun nga, sabi nga nung vice president ng kanilang organisasyon, hindi ko man banggitin ang kanyang pangalan, talagang itong papasok na taon, ipatutupad na nila ang kanilang proyekto. Para nga naman mapakinabangan ng organisasyon at ng iba pang mga mamamayan. Pero mga idol, ang ating mga senior, sa totoo lang, nasabi ko nga sa kanila na kayo ay NGO, non-government organization ang inyong samahan. Kaya walang pwedeng makialam sino man sa ating pamahalaan kung ano man ang inyong mga nagiging proyekto na nais ipatupad basta't hindi ito makalalabag sa ating batas na ipinatutupad din ng ating pamahalaan, di ba? Tama? At pagka nakita nga ng mga kinaukulan na maganda ang inyong proyekto, susuportahan kayo nun. Oo. Kasi ang tungkulin ng ating pamahalaan, suportahan ang anumang uri ng organisasyon na makakatulong sa mga mamamayan. Dahil malaking bagay din sa isang barangay ang anumang organisasyon na makakatulong sa mga mamamayan. Di ba? Tama mga idol? Kaya nga, ang advice ko, tuloy nyo lang. Tuloy nyo lang yan. At kung sakali mang hindi kayo nire-recognize ng barangay captain gaya ng mga sinasabi nyo, siguro naman baka may pagkukulang din kayo na dapat nyong harapin o itugon sa kanya. Dahil siyempre, wala namang barangay captain siguro, kahit sa barangay na may organisasyon ng senior, wala naman sigurong barangay captain na hindi i-recognize ang organisasyon ng isang senior sa kanilang barangay. Basta tama lang naman siguro ang sistema o pamamalakad ng inyong organisasyon, yung nga sinasabi ko na hindi naman makalalabag ito sa batas na ipinatutupad, siguro naman hindi pwedeng hindi kayo i-recognize. Di ba? Tama? Baka naman medyo na-misinterpret nyo lang yung inyong mga barangay captain na ayon sa inyo, hindi kayo kinikilala. Di ba? Tama. Pero siyempre, NGO pa rin kayo. May karapatan pa rin kayong ituloy ang naman ng inyong mga proyekto. At sa totoo lang, sa yung tinatawag na eleksyon ng senior, dahil kayo nga NGO, hindi kayo pwedeng pakialaman ng sino man sa ating pamahalaan dahil kasi hindi naman kayo nila saklaw, lalo sa barangay namin o sa barangay natin, saan man kayong barangay, hindi kayo saklaw ng barangay captain sa inyong organisasyon. Ano man ang inyong gawin, basta nga lang hindi nakalalabag sa ating batas. Sasaklawin lang kayo ng isang punong barangay o ng barangay captain dahil saklaw nila kayo, sakop nila kayo sa barangay na inyong kinilalagyan kung ang inyong ginagawa ay makalalabag na nga sa community standard. O, di ba? Tama. Kahit anong organisasyon naman, pag makakalabag sa community standard, bawal yun. Oo, kalaban mo talaga ang batas. Hindi lang ang barangay captain. O, di ba? Tama. Pero kung wala ka namang nalalabag, go! Tuloy nyo. At yan, pag maganda ang inyong proyekto, makikita ng barangay captain na nakakasakop sa inyo, na makakabuti sa mga mamamayan, hindi lang sa inyo mga senior, nandyan na ang kanilang assistance o ang pagtulong. Oo. Ganun lang kasimple mga idol. Kaya huwag kayong magdaramdam kung halimbawa sa pakiramdam nyo hindi naman kayo kinikilala sa inyong barangay, ituloy nyo lang yan. Kasi wala namang pakialam ang barangay sa inyo Oo. Ang sabi ko nga nung sa isang nakausap ko sa mga senior, kung meron kayong pondo at kaya nyo magpagawa ng sarili nyong opisina para hindi kayo nakakabit sa ng barangay,
mas maganda, di ba? Kasi NGO kayo eh. Ng government organization kayo eh. Oo. Kung meron kayong sapat na pondo, pagawa kayo ng sarili nyong opisina. Yun ang pinaka-the best. Meron ako napuntahang lugar na may sariling opisina ang senior, hindi nakakabit sa barangay. Oo, nakaseparate sila. Ganun naman talaga kasi NGO kayo eh. Although nakikipag-cooperate kayo sa barangay, yung coordination, kasi hindi naman pwedeng hindi kayo makikipag-coordinate sa ating barangay o saan man kayong barangay naroon. Kailangan yung coordination. Oo. Para naman yung mga gusto nyong ipalaganap at ipatupad na inyong proyekto, masuportahan kayo, di ba? Tama. Gano'n, meron ako napuntahang barangay eh. Meron silang sariling opisina. Nakaseparate sila sa barangay. Kaya nga yan, ang advice ko nga doon sa nakakwentuhan kung isang mga miyembro ng senior, kung meron kayong sariling pondo at kaya nyo magpagawa ng sarili nyong opisina, mas the best. Di ba? Dahil kayo ay NGO. Di ba? Dahil ang NGO, hindi yan saklaw ng ating pamahalaan. Kaya nga, non-government organization. Pero hindi naman po ganun eh. Wala nang pakialam sa inyo ang ating pamahalaan. Meron. May pakialam. Lalo na nga, nakakalabag na kayo doon sa tinatawag na community standard o yung batas na sinasabi, papakialaman talaga kayo. At baka sawatain talaga ang inyong mga ginagawa. Pero nabanggit ko na kung ito'y makakatulong sa barangay na inyong kinalalagyan, yung full support ng barangay captain at ng council nasa inyo. Di ba? Tama? Well, mga idol, sana kahit pa paano sa larangan ng senior citizen, may nakuha kayong konting impormasyon tungkol sa ating programa. Kung meron kayong comment sa tinalakay natin ito, lagyan nyo lang sa comment section para matalakay natin sa mga susunod pang mga programa. Yung mga nais magpabati dyan, lagyan nyo rin sa comment section. Pero ito po muli ang inyong lingkod, si Boyet, ng Uno Online Vlogs TV. Ay muling bumabati ng isang magandang umaga. Mga idol, shoutout pong muli sa inyo dyan. Nawa ay nasa mabuti tayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito. Paalam na sa inyo. Paalam!